Tayo po ay nasa ikawalong bahagi na po, ikawalong episode na sa atin pong pag-aaral dito po sa Established in the Faith. At ang ating programa ngayong gabi ay Good Fight of Faith, mga kapatid. At yan, pag-uusapan po natin the Holy Spirit's work today. The Holy Spirit work today. And mga kapatid, sino sa inyo ang nakatitiyak ng ligtas? Alam niyo ho ba sa Ephesians 1:13 and 14, ang banal na spirito ang nagbigay sa atin ng katiyakan. Sa Ephesians 4:30 din, siya po ay itinatak at hindi siya aalis. Nag-grieve siya, pero hindi po siya umaalis. Okay? At the same time, sa 1 Corinthians 12 verse 13, binabautismuhan tayo ng Holy Spirit, ay inilulubog tayo sa body of Christ. Kung kaya po tayo po ay kabilang sa church, and because of that, meron na tayong eternal security, mga kapatid, dahil sa bautismong hindi ginawa ng kamay, kundi po sa pamamagitan ng bautismo ng banal na spirito, inilulubog tayo sa katawan ng ating Panginoon si Kristo. We don't know. Hindi natin alam kung paano niya yun ginawa. But we are not walking by sight, but we are walking by faith, mga kapatid. Kung anong sinabi ng Word of God, yun po ang ating pinapaniwalaan. Okay? So sa gabing ito, mga kapatid, ay dapat din po natin ito maintindihan, ma-discuss talaga ito. Hindi po ganoon kahaba itong aking discussion, ang ating discussion ngayong gabi, mga kapatid. Pero tutukuyin natin agad, tutumbukin po natin agad kung ano po ang pagkakaiba ng pagkilos ng banal na spirito sa dispensation of grace kumpara doon po sa panahon ng Acts period, especially sa Acts chapter 2, na meron pang speaking in tongues at meron pa po bumabang gaya po ng mga dilang apoy na nananahan sa kanila pong ulunan, mga kapatid, noon. At nag-speaking in tongues po sila. Nagpagaling po sila ng mga may sakit. Ngayon, mga kapatid, ay ano po ang working ng Holy Spirit? Ano po ang working ng Holy Spirit sa ating panahon ngayon, specifically, mga kapatid? Okay? This is to help believers understand the present ministry of the Holy Spirit in the dispensation of grace, especially His role in indwelling, sealing, and empowering members of the body of Christ. So, maigsi lamang po ito at mag-focus po tayo sa role ng Holy Spirit sa pag-indwell niya po sa ating katawan at pagsiselyo sa atin, pagbibigay ng tatak. Okay, sealing means we're ready to depart. Amen. We are ready to deliver. Pag naselyuhan ka na, ready to depart and ready to deliver ka na. Amen? At the same time, habang pinananatili tayo ng Diyos sa lupang ito, meron tinatawag na empowering. Empowering, ibig sabihin po, tayo po ay ginagamit niya, at bago niya tayo gamitin, mga kapatid, tayo po muna ay kanyang binibigyan ng kapangyarihan. Itong kapangyarihan ito ay hindi para yung magic na iniisip po ng marami na para bang gagawa ka ng kakaibang magagawa. Hindi po, mga kapatid. Titignan po natin at iisa-isahin po natin ngayon pong gabi pong ito. Okay? Mahalaga po atin pong maunawaan ang gawa o ministry ng Holy Spirit para sa atin sa body of Christ. The work of the Holy Spirit has been misunderstood in many circles, often confused with signs, emotions, and mystical experiences. Pag manunod po tayo, mga kapatid, sa social media ngayon, yung mga gawain ng mga charismatic movement, no? Na nilelay hands po nila yung mga tao, tapos mag-i-speaking in tongues, and then babaligtad at bumubula ang bibig. Hindi po ganon ang working ng Holy Spirit today. Okay? Yan po ililinawin natin sa mga talatang ating pong ihahain sa gabi pong ito. In the dispensation of grace, especially ngayon pong latter times, mga kapatid, bago po mag-rapture, the Holy Spirit works inwardly
rather than outwardly. Ano ibig sabihin? Okay? Ang pagkilos niya ay sa loob, hindi po sa labas, hindi panglabas. Okay? And his operations are distinct from those in Israel prophetic program. Kung meron mang sign, wonders, and miracles sa panahon po ng programa ng mga Hudyo sa Book of Acts ay umiiral pa, totoo po yun. Ha? Yun po ay wala pong peke po doon, mga kapatid. Pero, kapag meron kayo nakikitang sign, wonders, and miracles sa panahon ngayon, nabuo na ang Bible at patay na mga apostles, mga kapatid, yun po ay mga counterfeit. Yun po, mga kapatid, ay mga fake. Okay? So, tandaan po natin yan. Sa Romans chapter 8 verse 9, sabi ng Bible, "But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you," mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Malinaw ito. Hindi nyo man siguro nararamdaman ang pagpasok sa pamamagitan ng physical senses natin, mga kapatid. But we believe the Word of God. Okay? We believe the Word of God that the Holy Spirit indwells sa atin already. At alam nyo, kung mayroon po, kung may tatanungin niyo ako kung ano po yung katiyakan na nananahan na ang Holy Spirit, ha? Kung ako'y tatanungin ninyo, isa lang ang sagot ko. Para malaman mo na talagang ikaw ay tunay na pinananahanan ng Holy Spirit, ay sabi po sa Romans chapter 8, lahat ng nililed, okay? Those who are led by the Holy Spirit of God, they are the children of God. And how can you know that you are led by the Spirit of God? Kung, verse 15, mababasa po natin sa Romans 8:15, kung hindi ka natatakot, okay? I mean, mayroon ka ng perfect peace na kapag ikaw ay namatay, pupunta ka sa langit. Ano ang reason? Dapat tama din ang reason, ha? Dahil, ang reason po ay dahil tayo nga po ay pinreserve or nireserve tayo ng Panginoon doon sa langit. Binigyan tayo po ng reservation doon sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus Christ, hindi sa ating performance religiously, kundi dahil sa sapat, tapos, perfect blood ni Jesus Christ, nagkaroon po tayo, mga kapatid, ng eternal life. Now, kapag ikaw ay sigurado ng pupunta ng langit because of the blood of Christ, because of His sufficient work, yun yung iyong pag-asa, yun. Yun na po ang pinakatatak ng banal na spirito na ikaw ay palangit dahil nga po sa perfect peace na meron ka. Amen? Dahil po yun sa pagpapahinga mo sa tapos at sapat na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Isipin niyo ito, no? Think a house that's been purchased and sealed. The new owner now lives inside. That's the Holy Spirit's work today. He permanently indwells, seals, and empowers believers from inside out, confirming ownership and giving spiritual function. Now, listen carefully, mga kapatid. Tayo po ay binili, Ephesians 1:13, ng Panginoong Hesus. At kagaya nga po ng ilustrasyon natin, kung bibili ka ng isang bahay na pag-aari dati ng ibang, mga kapatid, hindi ka aalis, binili mo na siya bayad na hindi ka aalis na hindi secure yung bahay na yun na binili mo. At habang ikaw, okay, bilang bagong may-ari, gagawin mo ang lahat upang ito'y pagandahin, upang matirahan. Amen? So, ganun din po sa buhay ng bawat mananampalataya. Kung ikaw ay ligtas na, gumagawa at patuloy na nagtatrabaho ang banal na spirito sapagkat siya ay nananahan sa iyo. Okay? Ito po ang isipin ninyo. Diyos na banal ang nananahan sa atin. Kailanman, hindi niya nais ng makalat na bahay. Hindi niya gusto ng maruming bahay. That's why, mga kapatid, every day, dapat na re-renew tayo sapagkat ang nakatira sa atin ay banal na Diyos. Amen?
Works of the Holy Spirit. Number one, the indwelling of the Holy Spirit. The indwelling. When we say indwelling, from the word dwell, tumahan po siya, nanatili, mga kapatid. Okay? Para bang ang sarap isipin na tumitira yung Diyos sa atin. No? Para bang hirap paniwalaan, no? Pag hindi ka mananampalataya, parang hindi madaling paniwalaan na ang Holy God ay nananahan sa atin. Ano magagawa natin? Ang daming verses. That we are the habitation of God. Ibig sabihin, right this very moment, if you are listening to me and you are saved, the Holy Spirit indwells in you. Grabe, ano? Pag maisip mo pa lang, parang mapapatanong kayo, okay ba ang buhay ko ngayon? Mga kapatid, wala ba ko ini-entertain sa katawang ito na hindi maganda? Sapagkat ang Holy Spirit ay nananahan pala sa akin. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. The Bible says, "What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you?" So malinaw po mga kapatid na tayo ang templo. Bakit templo ang ginamit? Sapagkat nais at intended ng Panginoon na ikumpara yung templo sa lumang tipan at saka yung templo sa bagong tipan. Ang templo ng Diyos, ang templo ng Holy Spirit sa lumang tipan ay ang literal temple doon po sa Temple of Solomon. Okay? Doon, nung nasa wilderness sila, yung tabernacle. Okay? Nandun po ang presensya ng Panginoon kasabay ng kung saan naroon ang mercy seat, kung nasaan mga kapatid ang Ark of the Covenant, ay nandun din po ang presensya po ng Diyos. At meron doon tinatawag na Shekinah glory, mga kapatid. Pero, sa bagong tipan, mga kapatid, wala na ho yung temple ni Solomon, wala na po yung tabernacle, ang Holy Spirit ngayon ay tumatahan sa katawang ito. Amen. At dalawa po, mga kapatid, ang description ng Bible sa pananahan ng Holy Spirit. Individual indwelling and then corporate indwelling. Mababasa natin sa Ephesians chapter 2, if I'm not mistaken, naalala ko lang bigla, mga kapatid, that we are the habitation of God. Every time we are gathering together in fellowship in our local churches, nagiging temple of the Holy Spirit tayo. Our temple of God, habitation of God. Pag uwi natin sa ating mga bahay-bahay, mga kapatid, nananatili po ang presensya ng Diyos sa atin pong bawat isa sa ating katawan. Now, isipin ninyo, bakit ganun? Nananahan ng Holy Spirit ay sa dami nating mananampalataya. Alam niyo po, pag-aaralan natin mga kapatid sa theology, that the Holy Spirit is omnipresent. Okay? Hindi dahil sa nadi-divide ng Holy Spirit ang kanyang sarili. Damagat napakadami natin eh. Ano ibig sabihin nun? Naghiwa-hiwalay ang Holy Spirit? No. We are in the Holy Spirit and the Holy Spirit is in us. How come, mga kapatid? Because omnipresent nga po siya eh. Taglay po niya ang taglay ng Father at ng Panginoong Jesucristo. Kung omnipresent ang Father at ang ganun din ang Son, ang Holy Spirit ay omnipresent din po. Sa makatuwid, lahat ng presensya, lahat ng, what I mean is, lahat ng espasyo, okay mga kapatid, ang Panginoon ay naroroon at siya'y nakaka-penetrate sa ating mga katawan. Amen. Unlike sa unbeliever, wala pong ganon. Praise the Lord, mga kapatid. Every believer is immediately indwelt by the Holy Spirit upon salvation. Kailan po yung upon salvation na yan? Ephesians 1:13. Okay? After that you believe the gospel of your salvation. Okay? You believe the truth, the gospel of your salvation. Ano yung gospel of our salvation? The death, burial, and resurrection. And after that you believe, sabi ng Bible, you were sealed with that Holy Spirit of promise. That's the time we got saved, mga kapatid. At ang banal na spirito ay nananahan na po at hindi na po siya kailanman aalis. Next, it is not a second blessing or later experience. Romans 8:9. Mga kapatid, one time lamang po nangyayari ang indwelling of the Holy Spirit. Hindi kagaya sa Book of Acts, mga kapatid, na sinasabi po nila na yun ay second
blessing of experience. Sapagkat noong panahon na si Jesus Christ ay kasama pa nila doon sa earthly ministry, excuse me mga kapatid, ay nakakaranas na sila ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya nung pagdating ng Acts chapter 2, sila po'y nag-speak in tongues lahat, mga kapatid, na lahat ng disipulo sa upper room ay nagkaroon ng experience at ang tawag nito ay second experience. Dahil hindi po ito nauunawaan, mga kapatid, ng marami pong charismatic and Pentecostal, umaasa po sila na magkakaroon sila ng tinatawag na Pentecostal experience. Na sila po'y mag-i-speak in tongues, kaya marami po sa kanilang theology, marami po sa kanilang katuruan, mga kapatid, pag hindi ka daw nag-speak in tongues, ay baka hindi ka ligtas o hindi ka ligtas. Sapagkat lahat ng ligtas sa Acts chapter 2 ay nakaranas ng tinatawag na second blessing of experience ng Holy Spirit. Pero hindi po yun totoo sa panahon ngayon, mga kapatid. Okay? Sapagkat hindi tayo connected sa nation of Israel. Next, He indwells in us to work inward transformation and teach truth. So malinaw po na sinasabi dito, mga kapatid, sa 1 Corinthians 2, 12 to 13, we can understand the deep things of God. Amen? Kaya nating maunawaan ang deep things of God because the Holy Spirit is the one na nagbibigay sa atin ng understanding, mga kapatid. Amen? Now, let's continue. Ayon po, mga kapatid, sa Romans 5:5, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Mga kapatid, from time to time, nararamdaman nyo ba na ang Holy Spirit ay nag-shed abroad in our hearts? Kino-comfort niya tayo, inaaliw niya tayo, kinukonsole niya ang ating mga souls. Every time na tayo po may problema, at alam nyo, ang pinakamagandang sinasabi ng Holy Spirit sa atin, huwag kang mag-alala sapagkat anak kita. Amen? Tiyak ang iyong pagpunta sa langit. Every time na tayo po may malaking problema, mga kapatid, pinaparamdam sa atin ng Holy Spirit na incomparable, amen, ang mga sufferings, ang mga infirmities, ang mga persecutions, ang hardship, and difficulties sa lupang ito, doon sa atin pong pupuntahan sa kabilang buhay. Amen? Salamat sa Banal na Espiritu na nag-assure lagi sa atin ng atin pong tiyak na pupuntahan, mga minamahal. Amen? Number 2, mga kapatid, sa ating point, 5 lang itong point na naihanda natin ngayong gabi, mga kapatid, hindi siya ganun kahaba. Okay, number 2, the sealing of the Holy Spirit. Ano nga yung una? The indwelling of the Holy Spirit. Ngayon po ay the sealing of the Holy Spirit. Ephesians 1:13, the Bible says, in whom ye also trusted. After that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Makikita po natin dito, mga kapatid, na instantaneous po ang pagpasok ng banal na Espiritu. Marami po, mga kapatid, na naniniwala na hindi daw matitiyak ang kaligtasan hanggat di pa namamatay. Alam niyo kung bakit? Dahil po rewired ang understanding po nila sa kaligtasan. Ang tinuturo ng Bible, ang kaligtasan po ay gift, hindi po reward. Dahil po doon, ang gift ay po pwedeng matanggap any moment we trusted the Lord. Because ang gift na to ay pinagbayaran ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo ang naghirap sa gift na ito, tayo ang recipient ng gift. At ang naghirap sa gift na ito ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating kaligtasan ay hindi po gantimpala o reward. Ito po ay gift. Therefore, upon salvation, upon believing, upon trusting the sufficiency of our Lord Jesus Christ and His work, nandun agad po ang banal na Espiritu. The sealing is a guarantee of salvation, or tinatawag itong resibo or a down payment of our inheritance. Nakasulat po yan sa verse 14, mga kapatid. This is the earnest of our inheritance.
Pag sinabi pong earnest, mga kapatid, iyan po yung pinaka-resibo, iyan po yung pinaka-token, ito po yung pinaka-palatandaan na tayo'y biniling pag-aari ng Diyos sapagkat iniwan niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. It marks us as belonging to God. Sa 1 Corinthians 1:22, makikita po yan na tayo po'y pag-aari na po ng Diyos. This seal remains until the redemption of the purchased possession. Sa Ephesians 4:30. Kaya nga po mga kapatid, kapag nagkaroon po ng diskusyon o debate, mga kapatid, sa pagitan po ng osas at saka po ng losing salvation, talagang dito po sila nagtatagal dito sa Ephesians 4:30. Paano mo ipapaliwanag yung ano ang ibig sabihin na until, ano ang duration, gaano katagal ang pananahan o ang selyo ng banal na Espiritu sa isang Kristiyano? At ang sabi diyan ay, until the redemption of the purchased possession. Yun ang sunod nating tatanungin. Ano ba yun? Kailan ba yung redemption of our purchased possession? Pag sinabing redemption, pagtubos o pagkuha sa atin. Ano ba ibig sabihin ng ibig sabihin, dalawa po ang katubusan? Yes, dalawa po ang katubusan ng isang Kristiyano. Ang unang katubusan ay katubusan ng ating kaluluwa. Doon po, mga kapatid, sa cross ng Kalbaryo. The first redemption. Okay? Yun po yun. Binili tayo ng ating Panginoon. Pinurchase niya po tayo. Okay? Pero, yung pong unang purchasing na yon ay iniwan naman tayo dito sa lupa. Yes, na-purchase na po tayo at naging effective yon nung tayo po'y nanampalataya pero hindi tayo agad kinuha. Kaya po sa Romans 8:23 to 24, the redemption of our body, ang tinutukoy po na redemption doon ay the redemption of our body, tumutukoy po sa rapture. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pananahan ng banal na Espiritu, simula nung ikay nanalig na nampalataya sa ating Panginoong Yesus, ay hindi po matatapos anuman ang sirkumstansiya, anuman po ang mangyayari sa buhay natin sa lupang ito, mga kapatid, hanggang sa rapture. Kung aabutin tayo ng rapture, tayo po'y silyado. Pero kung tayo po'y mamatay before the rapture, hindi po pa rin nawawala ang kaligtasan. Amen! Praise the Lord for that truth, mga kapatid. Hindi yan mananakaw sa atin, ha? Hindi mananakaw sa atin ang katotohanan pong iyan. Ephesians 4:30, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So, paano yan? Very, very clear, mga kapatid. Number 3, mga kapatid, number 3, the empowering of the Holy Spirit. The empowering of the Holy Spirit. So, ito maganda, mga kapatid. Nag-indwell na siya sa atin. Sinelyuhan na tayo. At ang kagandahan, mga kapatid, tayo naman po'y pinapalakas niya, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang magamit ng Panginoon. Galatians 5:16, this I say, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Empowerment is not emotional ecstasy, but spiritual strength to live godly. I can do all things through Christ which strengtheneth me. So, ibig sabihin, mga kapatid, the moment na ikaw ay ma-filled ng Holy Spirit, automatically, mag-yield ito ng fruit. Love, joy, long-suffering. Yan, lahat ng sinasabi na sa Galatians chapter 5 verses 22 to 24. Okay? Makikita po natin doon, mga kapatid, na meron tayong pong kapangyarihan na yung ating old man, yung ating sinful man, yung sinful body natin, ay mapapalitan ng kaayusan. Biruin mo, mga kapatid, we used to always curse, di ba? Lagi tayo nagmumura. Pero ngayon, ang bukang bibig natin ay salita ng Diyos at purihin ng ating Panginoon. That is the fruit of the Holy Spirit. Ibig sabihin, mga kapatid, na i-empower yung atin pong spirit, and because of that, yung ating flesh ay nagiging tame, nagiging tameme, nagiging mahina, mga kapatid, kapag malakas ang ating espiritu.
Ibig sabihin, hindi na po fulfill yung lust natin. Kung ano naman po yung mga kasalanan na nagagawa ng flesh na to, hindi po natin nagagawa yun kapag tayo punong-puno ng banal na espiritu, mga kapatid. Number 2, second point. The Spirit produces the fruit of the Spirit. Yan, nasabi ko na nga po kayo na, Galatians 5:22-23, He enables service, yon, boldness, and comfort. Ayan. So, pag ikaw po mga kapatid ay puspos ng banal na espiritu, ikaw kahit naghihirap ka na, kumakanta ka pa. Gaya po ni Silas and Paul. Okay? Nakulong sila doon sa Philippi, mga kapatid, at ano po nangyari? Kumakanta sila habang nakakulong. Andun yung kanilang pag-awit. Okay? Alam niyo po ba ang Book of Philippians? Okay, ang theme po nito ay rejoicing the Lord. Rejoicing in the Lord. Okay? At yung pong itong Philippians na ito, mga kapatid, ito doon sila nakaranas ng pagkakulong sa Philippians. Okay? Sa Philippi. At doon sila umaawit sa kabila po ng kanilang pagkakulong. At 'di ba? Sino-sino sa palagay niyo, mga kapatid, yung mga members sa Philippians? Okay? Sa Philippians Church. Sino-sino? Sigurado tayo na yung Philippian jailer ay member po sa Philippians Church. Okay? Yun po yung mga kapatid. So, ang point dito, once na ikaw ay puspos ng banal na espiritu, pag in-empower ka ng banal na espiritu, may mga bagay na hindi kayang gawin ng natural ability ng isang tao, okay, na magagawa po niya. Yan. Yung lakas ng loob na magsalita, hindi niya ikinakahiya ang Panginoon, at sa kabila ng hirap, nandun pa rin yung comfort, nandun pa rin yung pleasure, mga kapatid, nandun pa rin po yung rejoicing. That's the fruit of the Holy Spirit. That is part of the empowering of the Holy Spirit. Praise the Lord, mga kapatid. Romans chapter 8, verses 13 to 14, the Bible says, Romans chapter 8, verses 13 to 14, if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Now, through the Holy Spirit do mortify. Ibig sabihin, we cannot by our own selves stop sinning. Dapat maintindihan natin yan. Ang sabi ng Bible, if through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Kaya nga po, babalik tayo doon, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Galatians 5:16. Ibig sabihin po, mga kapatid, automatic yon. When you walk in the Spirit, unti-unti kang mawawalan ng gana na gawin ang lust of the flesh. Yun lamang po ang sekreto ng isang matagumpay na Kristiyano. Mga kapatid, every day renewing the mind, every day renewing the heart, and always allowing himself or herself to be filled with the Holy Spirit. Alam niyo bang utos po yun? Be filled of the Holy Spirit. At kapag na-filled ka ng banal na Espiritu, mga kapatid, na-i-empower ka at nagagawa mo ang mga bagay ng gawain ng Panginoon. Number four, the distinction from Israel's program. Yan, dapat mo maintindihan natin bilang right dividers and dispensationalists, magkaiba po ang working ng Holy Spirit concerning doon sa kingdom, sa mga Israelites, at sa atin po sa body of Christ. Acts chapter 2, doon po sa Pentecost, is often wrongly applied today, but that event was part of the prophetic program. At least, na-discuss ko na po kanina, kaya hindi ito po masyadong magtatagal dito, mga kapatid. Basahin po ninyo ang Joel chapter 2, okay? At saka Acts chapter 2, makikita po natin dyan, maikukumpara po natin na yan po yung fulfillment ng account sa Joel, okay? Tongues, visions, fire, and healing were signs to unbelieving Israel. For the Jews require a sign, mga kapatid. For the Jews require a sign, but unto us, sa mga Greeks, mga kapatid, okay, sabi po ng Apostol Pablo, seek it after
wisdom. Today, the Spirit works silently, not with external gifts o external signs. Alam nyo, mga kapatid, ang nakakahalata lamang po ng tunay na spiritual, ayun din pong spiritual. Okay? Tandaan niyo po yan. At alam po ng tunay na may banal na spirito at spiritual kung ang ginagawa ng isang tao, okay? Halimbawa ako, nakikinig ako ng preaching. Tapos may nagpipreach sa harapan ko, mga kapatid. Tapos sigaw siya ng sigaw doon. Alam ko kung yun ay flesh lang. Alam ko kung yun ay orchestrated. Ramdam na ramdam po yun, mga kapatid. At alam mo, kapag ka talagang working ng Holy Spirit, sapagkat kahit hindi yan sumisigaw, yung lumalabas sa kanyang bibig ay nagpe-penetrate sa puso at nagko-convict ng ating mga puso at ginagawa tayong holy. Okay? Ginagawa. Actually, positionally, we are holy. But practically and application, sometimes we are not holy. Pero, once na tayo po mga kapatid ay natamaan ng banal na spirito at yung kanyang working, nakikita natin ang ating sarili na inaayawan natin ang bagay na ayaw po ng Diyos. Tandaan niyo po yan. At naturally hindi natin kayang pigilan ng ating sarili. Okay? Romans chapter 7. Kaya pag hindi tayo, mga kapatid, filled of the Holy Spirit, kahit na anong wish natin na hindi natin gawin ng isang bagay, kapag ka po tayo po ay hindi filled ng Holy Spirit, mga kapatid, na gugulat na lang tayo, bakit pa rin natin nagawa yung mga bagay na yon. Ibig sabihin, hindi natin pinayagan ng Holy Spirit. Hindi tayo nag-yield sa Kanya. Kaya sa ating mga simbahan, okay, makita mo yung pastor na nagpipreach, mayroon po na nasa choir, marami pong mga activities o mga bahagi ng program natin during services po natin. At dapat alam natin na madidiscern natin kung ito ba yung working of the Holy Spirit. Number five. Lastly, the Holy Spirit's ministry in Pauline prayers. Okay? Now, malalaman po natin, very obvious, kung anong working ng Holy Spirit sa pamamagitan po ng pananalangin ni Apostol Pablo. Ephesians 5:16, ito po ang prayer po niya, that He would grant you to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. So, kung meron man po tayong kalakasan, mga kapatid, mayroon pong gumagawa sa loob natin. Hindi yan sariling sikap. Hindi po yan sariling kakayahan. Ang atin lang bahagi ay pumayag tayo. Parang tayo ay pasyente, siya ang doktor. Pinabayaan natin siya na siya ang gumawa sa pamamagitan po natin. Amen? Meron pong isang matanda na nakikinig sa akin dati sa online ministry ko nung ako nagtuturo pa sa public, mga kapatid. At tinanong niya ako, matanda na siya, nasa 84, pero malakas pa rin. Sabi niya sa akin, ikaw ba'y nagsisilbi sa Panginoon o ginagamit ka ng Panginoon? Grabing tanong yun, napakalalim. Ikaw ba'y naglilingkod o nagsiserve sa Panginoon? Nagsisilbi ka ba sa Kanya? O ginagamit ka niya? So, ang sagot ko ay pareho. Kapagkat parehas namang sinabi ng Bible na service, di ba? Romans chapter, reasonable service, di ba? Sinasabi po sa Romans chapter 12. But at the same time, makikita po natin dito na ang paggamit, yung ating paglilingkod sa Kanya, okay? Yun po yung obvious, yun yung apparent, mga kapatid, na respond ng tao. Pero kung ating papansinin, titignan po natin sa pamamagitan ng prayer ni Apostol Pablo, may Holy Spirit na nag-uudyok. Amen? Sa loob natin. May nagpupush. Meron pong i-empower, mga kapatid, kung bakit tayo nakagagawa ng gawain ng Panginoon. Kapag ikaw ay nag-preach sa kalye, dati-rati, hirap na hirap ka, nahihiya ka, pero ngayon, nasanay ka na. Amen? So, nandun yung boldness mo, hindi ka na nahihiyang mag-abot ng tracts, hindi ka na mahihiyang nag-pray publicly, mga kapatid, kasama ang mga kapatiran. Yon, ang tawag po doon, mga kapatid, is working of the Holy Spirit.
Not power encounters, but inner strengthening and spiritual comprehension. The Holy Spirit helps us understand the mystery and know the love of Christ. Sabi ko nga po sa inyo kanina, mga kapatid, the Holy Spirit is teaching us to know the deep things of God. Amen? Helping us to know the deep things or deep doctrines of God. Amen? So, yun po mga kapatid. The Holy Spirit is not a distant power. Hindi po siya malayo, kagaya ng mga kinakanta ng mga Pentecostal na, Come, Holy Spirit. Diba? Ha? Tinatawag nila yung Holy Spirit, bumaba ang Holy Spirit. Mga kapatid, hindi po malayo ang Holy Spirit. Ang nakakaintindi lang ng bagay na ito ay tayong mga ligtas, sapagkat naituro nga sa atin na nag-i-indwell po siya. Sa Bible po yan eh. Nag-i-indwell po ang banal na Espiritu. Ha? The Holy Spirit is not a distant power, but a present person. Ito po ang pinakamagandang ating huwag kakalimutan. Ang banal na Espiritu ay may damdamin. Siya po ay isang person. Kagaya po natin. Isa po siyang persona. Hindi ako nagsabi nun, nasa Bible mismo yon na ang ating banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ay meron pong damdamin, mga kapatid. Ginagamit yung salitang he as a personal pronoun na tumutukoy sa banal na Espiritu. So, mga kapatid, sana po makita natin na tayo po'y mag-ingat sa atin pong buhay, lumakad tayo ng may kaayusan, mag-walk tayo sa Panginoon sapagkat ang Holy Spirit ay nag-i-indwell sa atin. Dwelling, sealing, and working within the believer under grace. We are to be filled with the Spirit. Utos po yan, be filled of the Holy Spirit. Okay? Be filled of the Holy Spirit. Meaning, under His influence. Through the Word rightly divided, resulting in spiritual maturity, mga kapatid. Galatians 5:20-25, if you live in the Spirit, amen, let us also walk in the Spirit. So, isa po itong tanong na totoo naman ang sinasabihan ng banal na Espiritu. Tayo ang nagpapatotoo kasama ng ang banal na Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu that we are the children of God. Romans chapter 8 verse 14, mga kapatid. But, 14, 15, and 16, but, ang tanong na ito ni Apostol Pablo, if you live, actually dito tanong, ito'y confirmation. Parang china-challenge niya ang mga mananampalataya. Kung kayo ay alam ninyo sa inyong sarili na nabubuhay sa inyo ang banal na Espiritu, ang hamon niya, ay lumakad kayo sa Espiritu. Amen? So, patunayan natin na tayo po ay may banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagpili na lumakad na kasama niya sa bawat araw. Be renewed day by day. Mga kapatid, yun lang bang po. Ganun lang po kabilis ang ating pagtalakay po sa usaping ito. At yan po ay for beginners, especially sa mga bagong save sa ating discipleship. That's why ito po ay Discipleship 101, mga kapatid.